Nagbukas ang pelikula 3 taon pagkatapos ng nakaraang kaganapan sa unang pelikula. Ang mga nakaligtas sa nakaraang Battle Royale ay bumuo ng rebelding hukbo na tinatawag na Wild Seven, na pinamumunuan ni Shuya Nanahara. Gayunpaman, ang rebelding hukbo na ito ay itinuturing ngayon ng buong daigdig bilang grupo ng mga terorista. Kaya, sa ngalan ng hustisya, sinimulan ng mga awtoridad ng gobyerno ang bagong laro, ang Millennium Anti-Terrorism Act o mas kilala bilang Battle Royale 2. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat sa Shikanotoride Middle School, na itinuturing na ragtag na kinabibilangan ng mga talunan at suwail na estudyante. Lumalabas na ang lahat ng mga mag-aaral doon ay kinamumuhian ng gobyerno, itinuturing silang walang pag-asa sa lipunan. Isang araw, lahat ng 42 na estudyante ng ika-9 na baitang ay nalinlang na sumama sa field trip, ngunit sila ay dinraga upang makatulog sa daan. Nang magkamalay sila, may nakita silang kakaibang electric collar sa kanilang leeg. Ang bus ay na-hijack ng authoritarian Japanese government at dinala sila sa military base. Ang mga estudyante ay inilagay sa hawla na napapaligiran ng mga armadong gwardya. Sa estado ng pagkagulat, ang mga kabataan ay desperadong nagsikap na makatakas, ngunit ang kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan. Di nagtagal, ang mga estudyante ay hinarap ng kanilang guro, si Takeuchi Riki, na isiniwalat ang sarili bilang isa sa mga nakatatanda na nagtatrabaho sa gobyerno. Sinabi niya sa mga mag-aaral na sila ang napili bilang unang grupo upang laruin ang bagong laro na Battle Royale. Kasunod nito, sinabi niya ang mga patakaran ng laro, ang pangunahing layunin ay hanapin at patayin ang buong miyembro ng Wild Seven sa loob ng 72 oras. Sa halip na pilitin silang magpatayan, tulad ng sa nakaraang Battle Royale, ang mga mag-aaral ay dapat makipagdigma laban sa Wild Seven. Binigyan sila ni Riki ng 2 pagpipilian, lumahok sa digmaan o patayin. Sa takot na mamatay, ang lahat ng mga estudyante ay atubiling sumang-ayon na sumali sa mapanganib na laro, maliban sa isang mag-aaral. Bilang resulta, siya ay agad na pinatay, na labis na ikinatakot ng lahat. Ilang sandali pa, nagsimulang tumunog ang collar ng isang babae. Pagkatapos ay isiniwalat ni Riki ang isa pang paghahayag, ang lahat ng collar ng mga estudyante ay may pares. Kung ang isang mag-aaral ay namatay o lumayo sa kapareha, ang kanyang kapareha ay automatikong papatayin sa pamamagitan ng collar detonation. Ikinatakot ito ng isang babae at nagmakaawa, ngunit di nagtagal, pinatay siya ng collar. Kasunod nito, lahat ng 40 estudyante ay binigyan ng baluti at armas bago ipinadala para sa kanilang misyon. Inihatid sila sa pamamagitan ng mga bangka patungo sa isang isla, na kontrolado ng Wild Seven at ginagamit bilang kuta. Nang malapit na sila sa isla, agad na nagpaputok ang mga miyembro ng Wild Seven, sa paniniwalang sila ay mga sundalo. Ang matinding barilan na ito ay kumitil sa buhay ng 12 estudyante bago pa man sila makarating sa isla. Ang iba sa mga nakaligtas ay nagawang makarating sa isla, ngunit nahati sila sa 2 grupo. Ang isa ay tumakbo sa tabing dagat, habang ang isa pang grupo ay nagtago sa likod ng mga bato. Hindi nagtagal, lumipad ang helicopter sa itaas na naglabas ng mga supply para sa kanila. Kasunod nito, nagsimulang tumakbo ang mga mag-aaral upang kunin ang mga supply na naglalaman ng iba't ibang kapaki-pakinabang na bagay tulad ng grenade launcher, bala, at mga first aid kit. Ang mga mag-aaral ay nagmamadaling pumunta sa mas secure na lugar, ngunit ang isa sa kanila, si Shugo, ay nabaril sa proseso. Ang mga kaklase ay nagsikap na gamutin ang sugat, ngunit hindi tumitigil ang pagdurugo. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang kanyang collar, at napagtanto nila na ang kanyang kapareha, si Miki, ay masyadong malayo. Hinikayat nila siyang tumakbo patungo sa grupo, tiniyak sa kanya na sila ang bahala sa kanya. Gayunpaman, sa halip ay tumakbo palayo ang kinakabahang babae, dahilan upang sumabog ang collar niya. Ngayong patay na ang kanyang kapareha, alam ni Shugo ang napipintong kapalaran. Bilang resulta, gumawa siya ng matapang na desisyon na pabagsakin ang ilang mga kaaway bago siya mamatay. Pagkatapos ay lumabas siya sa pinagtataguan at nagpaputok, ngunit binaril siya ng sniper ng kaaway. Matapos ang kalunos-lunos na pagkawala na ito, ang iba pang mga estudyante ay tumakbo patungo sa sirang gusali, habang ibinabalita ni Riki ang mga pangalan ng namatay na estudyante. Pagdating doon, ang isa sa mga estudyante, si Haruka Kozei, ay naglabas ng insulin at ininject ito sa kanyang katawan. Nang magtanong ang isang estudyante, si Takuma Awi, tungkol dito,
ibinunyag ni Kuzey na siya ay may diabetes mula nang ipanganak at ang dosis ay tatagal lamang ng 3 araw. Kaya, kapag hindi nila nakumpleto ang kanilang misyon ng mabilis, mauubusan siya ng insulin. Biglang may sumabog sa labas at isang squad ang pumunta para mag-imbestiga. Sa kanilang pagkagimbal, nasaksihan nila ang isang estudyante na nakabitin sa poste, na putol ang 2 paa. Agad nilang napagtanto na ang lugar ay puno ng mga landmine at sila ay nasa gitna mismo ng lugar na maraming nakatanim na bomba. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang tumunog ang collar ng isang babae na ikinagulat ng ibang mga estudyante. Lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang magtalo ang mga miyembro ng grupo sa kanilang susunod na hakbang. Narinig ng ibang squad ang kaguluhan sa pamamagitan ng comm line, kaya balak ni Awi na sumugod para tulungan sila. Anuman, hinawakan siya ng isang babae na nagngangalang Shiori at tinutukan siya ng baril at iginiit na hindi niya ito hahayaang pumunta kahit saan hanggang sa makumpleto nila ang kanilang misyon, marahil dahil sila ay magkapareha. Dito, ipinahayag na si Shiori ay walang iba kundi ang anak ng guro, na pinatay ni Nana Hara, 3 taon na ang nakakaraan. Mula noon, nagsumikap siya upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa kabilang banda, ang putol na katawan ng lalaki ay nahulog sa minefield, na nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon ng pagsabog. Ang insidenteng ito ay kumitil ng ilang buhay, na binawasan ang bilang ng mga nakaligtas at naging 18 na lang. Kasunod nito, ang 2 grupo ng mga estudyante ay muling nagsama-sama at nagtungo sa kuta. Ito ay nasa matarik na burol, kaya lalong mahihirapan ang mga mag-aaral. Nagawa nilang iwasan ang mga bala ng kalaban at tuluyang makapasok sa kuta. Pagdating sa loob, napansin nila ang isang batang babae na tumatakbo palayo, kaya hinabol siya ng koponan. Ngunit biglang sumabog ang ilang mga bomba na ikinagulat nila. Bago pa sila makapag-react, bumukas ang mga ilaw at nakatutok sa kanila ang napakaraming baril. Inutusan sila ng mga rebelde na ibaba ang kanilang mga armas, ngunit nagpaputok ang isa sa mga estudyante. Dahil dito, naganap ang matinding shootout sa pagitan ng 2 partido. Sa pagtatapos nito, 6 pang mag-aaral ang nawalan ng buhay, na naging sanhi ng pag-activate ng collar ng kanilang mga kapareha. Nang makita ang kanilang mga collar, napagtanto ng mga tinatawag na terorista na hindi sila mga sundalo. Pagkatapos ay mabilis nilang inilabas ang isang malaking aparato at bumuo ng electromagnetic pulse na nag-shutdown sa lahat ng mga collar, na sumira din sa kanilang koneksyon sa military base. Sa kampo, ang mga tagapamahala ng Battle Royale ay nagulat nang malaman na ang lahat ng mga collar ay biglang nag-offline. Mabilis silang nag-isip ng solusyon at nag-deploy ng espesyal na puwersa para tapusin ang trabaho. Bumalik sa kuta, ang lahat ng mga estudyante ay dinisarmahan at dinala sa harap ni Nana Hara. Doon, napansin ng mga estudyante ang nakahanay na bangkay ng mga miyembro ng Wild 7. Marami rin silang nakitang mga bata na naulila pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang sa digmaan. Di nagtagal, nilapitan sila ni Nana Hara na nagtanong kung ang pagpatay sa kanila ay magre-resolba sa lahat. Iginiit din niya na hinding-hindi sila mabubuhay ng normal kahit na magtagumpay sila sa kanilang misyon. Dahil dito, ipinangako niya na patuloy silang lalaban hanggang sa mag-alok sa kanila ang gobyerno ng mapayapang buhay. Nang mapagtanto na ang mga rebelde ay hindi siyang tunay na kaaway, nagpa siya ang mga estudyante na lumipat ng panig at tulungan ang Wild 7 na wakasan ang Battle Royale para sa ikabubuti. Sa sumunod na eksena, dumating ang espesyal na puwersa sa kuta. Nakita sila ng isa sa mga rebelde at tumakbo para balaan ang iba pang grupo. Mabilis na gumanti, ang mga rebelde na ngayon ay tinutulungan ng mga estudyante ay sumugod upang harapin ang banta. Nang mapansin sila ng mga sundalo, nakipag-ugnayan sila sa kanilang base para i-report ang tungkol sa paglipat ng panig ng mga estudyante. Makalipas ang ilang sandali ng matinding barilan, kalaunan ay nagawang ibagsak ng mga rebelde ang lahat ng espesyal na puwersa. Gayunpaman, namatay si Kuzey sa proseso. Sa galit nito, sanisi ni Awi si Nana Hara na sinabing wala siyang pinagkaiba sa malupit na pamahalaan. Samantala, pumunta si Shiori sa abandonadong silid kung saan nakahanap siya ng piano. Habang sinisimulan niyang tumugtog, naalala niya ang kanyang nakaraan kung paano siya tumutugtog sa bahay. Isang araw, nasa kwarto siya at tumutugtog ng piano nang pumasok ang kanyang ama. Nalungkot siya dahil nakalimutan ng kanyang ama ang kaarawan niya. Bilang resulta, malamig niyang itinaboy ito, hindi alam na iyon ang kanilang huling pag-uusap.
Pangatlong araw na ng misyon, at lahat ng mga estudyante ay nakalaya na sa kanilang mga sumasabog na collar. Si Nana Hara, na napagtanto na kailangan niya ng pandaigdigang suporta upang talunin ang gobyerno, ay nagpadala ng video message sa mundo. Sa mensahe, sinabi niya na ang bawat isa ay dapat magkaroon ng karapatang mamuhay ng malaya at mapayapa. Nang sabihin niya ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan, nanawagan siya sa lahat ng kabataan sa mundo na maghimagsik laban sa kalupitan. Ngunit bilang tugon sa video, isang missile ang inilunsad sa isla, na ikinamatay ng higit pang mga estudyante at mga miyembro ng Wild 7. Ang pagsabog ay naging sanhi ng kaguluhan at ang lahat ay nagkakandara pang iligtas ang kanilang sarili. Sa kabilang banda, ang mga tagapamahala ng Battle Royale ay nakatanggap ng video call mula sa punong ministro, na ipinaalam sa kanila na ang missile ay inilunsad ng Estados Unidos. Bukod dito, binalaan nila ang Japan na sila ay aatake muli sa loob ng 12 oras kapag hindi naresolba ang sitwasyon. Kaya, upang maiwasan ang paparating na panganib, pinangunahan ng punong ministro ang militar na naruroon sa punong tanggapan ng Battle Royale. Pagkatapos ay itinalaga niya ang lahat ng mga sundalo upang tuluyang lipulin ang lahat ng Wild 7. Galit na galit si Ricky sa pagbabago ng mga aksyon. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, inihayag niya na mayroon siyang parehong uri ng collar sa kanyang leeg tulad ng mga estudyante. Bumalik sa isla, pinarangalan ng mga nakaligtas ang mga nasawing kasama sa pamamagitan ng pag-cremate ng kanilang mga katawan at pagpapaputok sa kalangitan. Sa sandaling ito, inihayag ni Nana Hara ang plano niya para sa mga mag-aaral at mga bata, na magtungo sa mainland sa pamamagitan ng hukay sa minahan, habang ang Wild 7 ay mananatili sa likod upang harapin ang mga sundalo. Kinaumagahan, nagpaalam ang mga estudyante at mga bata sa Wild 7. Kasunod nito, lahat sila, maliban kay Shiori, ay pumunta sa lagusan, habang ang Wild 7 ay naghanda para sa kanilang huling tunggalian laban sa puwersang militar. Hindi nagtagal, daan-daang armadong sundalo ang dumating sa isla. Sinubukan ng Wild 7 ang lahat ng kanilang makakaya para lumaban. Ginamit nila ang bawat sandata na mayroon sila laban sa mga sumasalakay na sundalo, ngunit malinaw na hindi nila mapigilan ang kanilang pagdami at kalaunan ay nahigitan sila sa bilang. Samantala, ang mga estudyante na tumatakbo sa lagusan ay nakarinig ng putok ng baril. Nang maramdaman na ang mga rebelde ay nangangailangan ng backup, si Awi at ang dalawa sa mga kaibigan niya ay gumawa ng matapang na desisyon na bumalik sa lugar ng digmaan. Sumali sila sa laban at nagsimulang bumaril ng maraming sundalo hanggat kaya nila. Ang dalawang magkaibigan ay isinakripisyo ang kanilang mga buhay, ngunit bago iyon ay inilunsad nila ang malaking rocket launcher na pumatay sa grupo ng mga sumasalakay. Sa ibang lugar, napagtanto ng isa sa mga babaeng rebelde na papalapit na ang mga sundalo. Kaya, sinabihan niya ang iba pang mga kasama na umalis, habang siya ay nanatili sa likod para bigyan sila ng sapat na oras. Sinunod ang kanyang tagubilin, umalis ang iba pang mga rebelde, pagkatapos ay nag-activate siya ng time bomb bago mapatay. Ang matinding labanan ay kumitil ng maraming buhay sa magkabilang panig, at sa huli ay sina Nana Hara, Awi, at Shiori na lang ang tanging natitirang mga manlalaban. Nagawa ng tatlo na ibagsak ang kapitan ng mga espesyal na puwersa, ngunit hindi ito sapat para tapusin ang labanan. Habang sinusubukan nilang lumikas, nagpakita si Ricky at ipinahayag ang kanyang suporta para sa mga rebelde. Maya-maya pa ay tumunog ang collar sa kanyang leeg kaya't sinabihan niya ang tatlo na umalis kaagad doon. Nakalabas silang tatlo ilang segundo lang bago sumabog ang buong kuta. Nakaalis sila ng ligtas ngunit hindi pa tapos ang labanan dahil kailangan pa nilang harapin ang maraming sundalo sa labas. Habang nagpapatuloy ang digmaan, tinamaan ng bala si Shiori na malubhang nakapinsala sa kanya. Nang makita ito, tumakbo si Nana Hara patungo sa kanya, habang si Awi ay patuloy na lumalaban mag-isa. Bago siya mamatay sa kanyang mga bisig, ibinunyag niya ang pagkatao bilang anak ni Katano, na ikinagulat ni Nana Hara. Gayunpaman, pinatawad siya ni Shiori sa pagpatay sa kanyang ama dahil alam na niya ngayon kung ano ang ipinaglalaban niya. Pagkatapos maglaan ng ilang sandali upang magdalamhati, sina Nana Hara at Awi ay patuloy na lumaban ng walang pag-aalinlangan. Di nagtagal, ang US ay naglabas ng mga missile na nagpasabog sa buong isla at ikinamatay ng lahat ng natitirang sundalo. Sa wakas, ang Battle Royale ay nagtapos, ngunit ang kinahinatnan ni Nana Hara, Awi, at ng mga natitirang estudyante ay hindi pa alam.
Ang eksena ay mabilis na nag-fast forward sa 3 buwan na kalipas, kung saan sina Nana Hara at Awi ay nagmamaneho sa disyerto ng Afghanistan. Doon, muli nilang nakasama ang iba pa nilang mga kasama sa koponan, na nagbigay sa kanila ng malaking kagalakan. Lahat sila ay muling nagsama-sama bilang magkakaibigan, subalit hindi pa alam kung ano ang sunod na mangyayari sa kanila. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.